lamang sa hangarin na naisang kaya magkaroon ng kadaanan ng ating nakaramdaman dito sa katawan ng ito. Hindi, unang-una, tayo sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin, ng pakikinig ng salita ng Diyos. Damahin natin at ipasok natin sa ating mga kainga, sa ating mga puso, sa ating pag-iisip, ang mga salita na ating napapakinggan dito po sa parat ng ito. Ngayon po, dadako naman tayo dito sa ikalawang aralin, ayon po sa ilang linggo ni Apostol San Juan, sa Kapitulo 10, versikulo 8 hanggang 17. Sabi po dito, ang lahat ng nangauna sa ating nagsipalaran ay mga magnanakaw at mga tulisa. Dadapot, hindi sila dininig ng mga tao. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng kasulat. Dito po, ipinahayag ng ating dakilang Panginoon na ang kanyang sarili ay iniyang kalintulad niya sa isang pintuan. Sapagkat marami po ang nagamit doon. Marami po dito sa ibabaw ng sanglibutan ay nangangaral din ng mabuting balita. Subalit hindi nila masumpungan ang pintuan. Hindi nila masumpungan ang tunay na daan. Hindi nila masumpungan sapagkat ang mga nangauna sa ating dakilang Panginoon, walang iba. Pinili nila ang sila'y maparangalan, sila'y itanyag, kaya sila ay ipahayag ng mga tao na mabubuti ang kanilang mga karangalan. Sa makatuwid, ito ay pagtataas ng sarili. Hindi kagaya ng ating dakilang Panginoon na siya sa kanyang kaamuan, sa kanyang kapakumbabang loob ay inihahayag niya ang mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Hindi lamang sa mga tao na lumalapit sa kanya upang tulungan ang kanilang mga karamdaman, upang tulungan ang kanilang mga problema o suliranin sa buhay, hindi higit sa lahat, ipinangangaral din muna ang kaharian ng Diyos. Nang sa ganon, ang lahat ng tao ay makakilala sa isang Diyos na tunay at ganon din masumpungan ang kapanatagan ng ating mga kaluluwa sa pamamagitan ng aral ng salita ng Diyos. Sabi po dito, hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Totoo po, sapagkat kung mapapansin natin sa pagkaraniwan nating buhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, ang magnanakaw, kapag nasusukol ng may-ari ng bahay, lalaban yan hanggang sa patayan. Kagaya rin po ng mga nangauna na nagpangaral din ng mabuting balita na inabutan ng ating dakilang Panginoon. Sila ay nangangaral, ang intensyon nila walang iba, makuha kung anong pag-aari, meron ng ang nakikinig ng salita ng Diyos, mabuhay sila kung ano ang pinangangaral nila at hindi ang ayon sa kanilang kalooban na dapat ang kanilang pangangaral ay may kahalong tinatawag na pag-ibig o pagmamahal sa kapwa. Na kumbaga napakahalaga ang buhay ng bawat isa sa atin kung kaya ipinangangaral ang mabuting balita. Kaya kung mapapansin po natin, ang tungkulin ng tagapagmangaral ng mabuting balita, walang iba ang pakanin. Tayong mga tao sa pamamagitan ng pagkain espiritual, walang iba ang tinapay ng buhay o tinatawag na salita ng Diyos. Marahil sasabihin natin tayo'y busog na. Alam na natin ang mga bagay. Marami na tayong napakinggang mga aral. Palagi tayong nagsisimba. Subalit kulang na po yun. Sapagkat kung mapapansin natin ang tinatawag ng misal o misa sa simbahan, ay kakarampot lamang ang tinatawag na pagpapahayag ng salita ng Diyos at napakahaba ang tinatawag na yung nakaugalian na salit-saling sabi ng mga
matatanda na nakasanayan na napakahaba ng programa, subalit yung pagpapahayag ng salita ng Diyos maiksi lamang, yung tinatawag na humilia. Kaya po ano po ba ang pinakamahalaga? Kung ang salita ng Diyos ipinangangaral sa bawat isa katulad ng ating dakilang Panginoon, unang-una masumpungan muna natin sa ating mga sarili na pagharian tayo ng Diyos at masumpungan natin ang daan, masumpungan natin ang pintuan na walang ibang ating dakilang Panginoon. Marahil tayo ay magagalak at matutuwa sapagkat dahil sa ating mga kabalisahan, sa paghahanap natin dito sa ibabaw ng sanglibutan ay nasumpungan natin ang ating dakilang Panginoon na siya ang daan upang masumpungan natin ang tinatawag na buhay na walang hanggan. Na kung hindi dahil sa pamamagitan ng ating dakilang Panginoon, tayo ay magiging kahabag-habag sapagkat hindi natin siya nakilala at hindi natin napagtanto na sa darating na panahon, ang buhay pala natin dito sa ibabaw ng sanglibutan ay dadaan lamang. Na kumbaga sa ating mga kabigatan, ng ating mga problema, sa kabigatan ng mga sakit natin sa ating mga katawan, bahagi lamang yan ng pagsupil ng ating mga pagkakasala na kung tayo ay nagkakamali ng ipinapasok natin sa katawan, kung tayo ay nagkakamali ng ating mga ginagawa, katulad ng pagpapabaya natin sa ating katawang laman, pinagod na natin at pinaliguan pa natin o kaya pinaulanan pa natin nagkaroon ng karamdaman. Kumbaga, sa pag-iingat natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, kahit na tayo'y minamahal natin ang ating katawan, iniingatan natin, ang pinakamahalaga po dito, yung nakatira dito, yung kaluluwa, sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na hininga ng buhay na ibinigay sa atin, ito po ang napakahalaga. Sapagkat ang buhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan ay lilipas lamang sa makatuwid, katulad ng palaging nangyayari sa sanglibutan, ang tao, ipaglilihi, ipananganak, magiging isang bata, lalaki, mag-aasawa, magkakapamilya, hanggang sa pagtanda, pagkatapos ng mamamatay. Paulit-ulit lang naman, pare-parehas lang naman ang cycle ng buhay ng tao. Pero kung ano pong pinakamahalaga? Ang mahalaga sa lahat ng bagay, yung mga panahon na binigyan tayo ng unawa at nakilala natin at nasumpungan natin yung pintuan na walang iba ang ating dakilang Panginoon na nagpapakilala siya na bukas ang pintuan na yan. Nakahanda siya sa lahat ng tao na papasok at lalapit sa kanya at doon natin masusumpungan ang kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Sinasabi ko po dito, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor na hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumarating ang lubo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lubo at pinangangalay. Nangyayari din po yan sa panahon ngayon. Katulad ng sinabi ng ating dakilang Panginoon, inilalagay niya ang kanyang sarili sa katungkulan ng isang mabuting pastor. Bakit po? Sapagkat ang ginawa po ng ating dakilang Panginoon, nangaral siya ng mabuting balita, hindi lamang sa mga Israelita, kundi sinaway niya rin yung mga eskribas, mga parisiyo na tinawag niya mga anak ng mga ulupong. Sapagkat ang ginagawa nila walang iba, nagpapaganda sa lang sila ng kanilang mga kasuotan. Magaganda ang kanilang pangaral, subalit ang kanilang kalooban walang ibang intensyon, kamkamin ang pag-aari ng kanilang mga tupa. Walang iba kunin o magpahayag ng kanilang karangalan. Magmalaki sa sarili. Hindi dapat ganoon. Kundi kagaya ng ginawa ng ating dakilang Panginoon, siya ay naging mabuting pastor sapagkat handa niyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa bawat isa na nakakakilala sa kanya. Alang-alang sa bawat isa na tumatanggap sa kanyang aral at tumatanggap din sa pangalan ng ating dakilang Panginoon. Bilang ating tagapagligtas, bilang ating manunubos, tayo ay mapalad kung ating tinatanggap ang mabuting pastor na yan, na walang iba ang ating dakilang Panginoon sa ating buhay, na siya lamang ang ating tagapagligtas, siya lamang ang ating manggagamot, siya lamang ang walang iba na magtatanyag sa atin
sa hinaharap na tayo tatanggapin niya doon sa buhay na walang hanggan kung ating tatanggapin at kikilalanin ang kanyang aral at ganoon din ang katauhan ng ating kasilang Panginoong Jesucristo. Kaya hindi katulad ng mga nagpapaupa na pagka dumarating ang mga problema, iniiwan ang mga tupa, pinababayaan. Kaya po, sa bawat kongregasyon, sa bawat isang grupo ng mga mananampalataya, meron po yung leader. Ang leader ang tinatawag na pastor. Na walang iba, sila ang taga-akay ng mga tupa, kung saan papunta ang tupa, kung ano ang direksyon. Kumbaga sa barko, siyang timonero. Kumbaga sa bus, siya ang driver. Kung saan pupunta para sa ang mga pasahero maingatan na huwag mapahamak. Ganyan din po ang kalagayan ng pastor. Na walang iba, akayin ng mga tao at handa rin ibigay ang buhay ng pastor alang-alang sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Kagaya rin ang ginawa ng ating dakilang Panginoon. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang habag, alang-alang sa kanyang busilak na pagmamahal sa bawat isa sa atin. Na kahit nga yung dinakip na nating dakilang Panginoon at lumapit yung isang kawal at tinagpas ni Pedro yung kanang tainga. Ano po ang ginawa ng Panginoon? Hindi niya pong ipinalagay na yung kawal kalaban. Kundi ginamot niya pa, kinuha niya pa yung kapirasong tainga, pinagaling. Idinikit muli sa tainga doon sa puno. Ganyan po ang aking dakilang Panginoon kung umibig sa bawat isa sa atin. Inilalagay niya sa kanyang sarili ang pagiging isang mabuting pastor. Sapagkat kung hindi siya magiging mabuting halimbawa, wala po tayong pamamarisan. Wala po tayong magiging gabay upang paano natin gagawin ang pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. Nagkatulad ng ginawa ng Panginoon Jesucristo na naging mapagpakumbaba, naging masunurin o hanggang sa kamatayan sa krus. Totoo po na hindi inihanda niya ang mga bagay na yan alang-alang sa bawat isa nang sa ganun makilala din natin na ang kapakumbabaan pala, ang mapagpaninuhod, ang mapagmahal sa ating kapwa ay susi pala ng patitipamayan dito sa ibabaw ng lupa. Nang sa ganun magampanan natin ang tungkulin dito sa ibabaw ng lupa, katulad din naman ng pagtanggap natin sa ating mga kapwa, na handa natin ibigay ang ating buhay alang-alang sa kanila. Siya ay tumatakas sapagkat siya ay upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Totoo po, pag dumarating na ang mga problema sa isang simbahan, kapag ang Pangulo, ang pastor niyaon, ay walang katapatan o walang pag-ibig sa kanyang mga tupa, iiwan niya to. Pag dumarating na ang mga problema, iiwan niya, kaya nangyayari, nagsisipangalat. Sabi ko ng Panginoon, ako ang mabuting pastor. At nakikilala ko ang sariling akin, at sariling akin ay nakikilala. Ito po ang pinakamaganda. Bilang isang mabuting pastor, sa pagpapakilala ng ating dakilang Panginoon, tayong lahat ay nakikilala niya. Lahat ng tumanggap sa ating mga tao na tulad ng sinasabi, walang matuwid, walang isa, kundi ang lahat ay nagkasala. At sa pamamagitan ng pangaral ng salita ng Diyos, tinanggap natin na tayo isang makasalanan. At sa pagtanggap natin bilang tayong makasalanan, tayo humingi ng tawad at pinatawad din naman tayo ng Diyos. Kung kaya, dahil sa pagpapahayag ng ating dakilang Panginoon, na nakikilala tayo, nilalagyan tayo ng mga tanda, walang iba ang tanda ng Espiritu Santo sa ating buhay. Nang sa ganun, sa pagbabagong buhay natin sa ating mga sarili, kung tayo dati magnanakaw, kung tayo mapanirang puri, kung tayo suwail, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ito ang gagabay nang sa ganun mabago na natin ang ating buhay. Kaya ito po yung palatandaan na nakikilala tayo. At nakikilala din natin siya sa pamamagitan ng ating mga samot dalangin, sa pamamagitan ng araw-araw nating pagdulog sa Kanya, ng ating mga kahilingan, ng ating mga problema na sana'y malagpasan na natin.
Ganyan po, nakikilala natin siya at nakikilala din tayo sa pamamagitan ng tanda na ibinigay sa atin. Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng Ama ay pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. Katulad po ng ating dakilang Panginoon, kung ano ang pagkakilala niya sa Ama, na bagamat ang kanyang kalagayan ay nasa mataas na kalagayan, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos. Bumaba siya dito sa ibabaw ng lupa. Na ang pagkakilala niyo ay hindi nabali. Sinunod niya kahit mabigat pa sa kanyang kalooban na kinakailangan ganasin niya ang ipako siya sa krus, ang pahirapan, ang tuyain, ang sipain, ang alimurahin at duraan. Lahat yan dinanas ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat lahat ng yan ay nakasulat na isinulat ng mga propeta sa mga awit patungkol sa daraanan ng ating dakilang Panginoon. Kaya po yan, kung papaano ang pagkakilala niya sa Ama, na sa pamamagitan ng Espiritu Santo nagsipanghula ang mga propeta para sa kanyang daranasin, kung ano ang pagkakilala niya sa Ama, handa niyang suungin, handa niyang ganapin ang mga nakasulat ko lahat patungkol sa kanya. At ganoon din ang pagkakilala niya sa Ama. Handa niya rin gawin na ito pa rin sa pamamagitan ng kanyang pagpapako o pagsakripisyo ng kanyang buhay, sapagkat nalalaman ng ating dakilang Panginoon na kahit ibigay niya ang kanyang buhay pagkatapos ng kamatayan dito sa ibabaw ng lupa, sinasabi nga sa ilang bahagi ng banal na kasulatan, maliban na ang butil ay mamatay, ay hindi siya mabubuhay. Sa magkatuwid, kinakailangan muna danasin ng bawat tao ang kamatayan o pagkahiwalay ng ating kaluluwa at espiritu, at pagkatapos nun ay ang paghuhukom. Sa magkatuwid, doon na tayo tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kung hindi natin puputulin, kung hindi muna puputulin ang buhay natin na pinamumuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, hindi tayo magtatamo ng buhay na walang hanggan. Sa magkatuwid, sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, hindi po i-extend ang buhay ng mga inabutan niya. At yung mga nangauna, hindi rin mauuna sa kanyang kahiraan. Sa magkatuwid, nasaan ang mga nangamatay na? Nasaan ang mga pumanaw na dito sa ibabaw ng lupa? Sa magkatuwid, mayroon silang kalagayan na doon inihanda ng Diyos sa kanyang pagbabalik. Na nangangahulugan, wala pang nakarating sa langit, wala pang hinatulan, sapagkat sabay-sabay tayong huhukuman, sabay-sabay tayong hatulan. Ganun po ang kalooban ng Diyos, ganun po ang kanyang plano. Sa makatuwid, pag nagtatanong, kasa na yung kapatid ay plan natin na naging mabuting tao nasa langit na. Huwag po tayong maniwala. Yun ay kasinungalingan. Sapagkat sabi sa banal na kasulatan, isa lamang at minsan lamang ang isang araw na yan na darating ang paghuhukom na lahat ng mga tao ay hahatulan base sa ating mga ginagawa. Sabi po dito ng ating dakilang Panginoon. At mayroong akong ibang mga tupa na hindi sa pulong ito. Sila'y kailangan nilang dalhin ko at kanilang diringgin ang ating tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pasto. Ngayon po, alamin natin. Nung nasa ibabaw pa siya ng lupa, nangaral siya ng kaharian ng Diyos. Ipinalagay niya yung mga Israelita na nakapaligid doon mula sa Samaria hanggang doon sa dulo ng paligid ng mga sulok ng buong Israel. Nangaral ang ating dakilang Panginoon. Siya ay naging pastor at naging mga tupa yung sumunod sa kanya. Bakit po sinabi niya na mayroon pa siyang ibang mga tupa na wala sa tulong nito? Kung maalala natin, nasusulat sa sinulat ni Apostol Pedro, ng ating dakilang Panginoon, pagkatapos na siya'y mamatay sa cross, saan po siya pumunta? Basahin po natin. Sabi po dito sa 1 Pedro 3, sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siya ang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu.
Sa makatuwid, yung paghiwalay ng ating dakilang Panginoon ng kanyang buhay. Kung namatay siya sa krus, kung siya'y nakadipa, pagkatapos ng 7 palabras, humiwalay na ang kanyang espiritu. Saan pumunta? Na siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu. Na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan, na nang unang panahon ay mga suwain na ang kapataynuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong. Sa makatuwid, matapos na mangaral ang ating dakilang Panginoon at matapos na mawala ang kanyang buhay dito sa ibabaw ng lupa, pumunta siya dun sa kailaliman. Nangaral sa mga espiritong naging suwail noon, na nag-aantay ang ating dakilang Panginoong Diyos na sa pamamagitan ng pagsisisi ng mga tao dahil sa pagtaas ng tubig ay hindi po sila nagsipagsisi. Subalit hindi po yun ibinilang sa kanila ng Panginoong Diyos kung na isang malaking pagkakamali, kundi sa kawalan nila ng kaalaman na yun pala ay paraan ng paghukom ng Diyos na 8 kaluluwa lamang ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. At sa pamamagitan din ng pangangaral ng ating dakilang Panginoon, doon sa mga espiritong nasa bilangguan. Sa makatuwid, kinakailangan din pangaralan ng salita ng Diyos ang mga espiritu, sapagkat nangangailangan din sila ng liwanag, ng tanlaw, ng mabuting balita, nang sa ganun masumpungan nila. Kahit hindi man sila mananampalataya, hindi man sila palasimba nung nabuhay dito sa ibabaw ng lupa, kinakailangan din silang pangaralan ng salita ng Diyos, sapagkat mayroon pa rin naman silang pag-iisip, mayroon din silang diwa na kinakailangan pang makinig ng salita ng Diyos. Kaya po, dito po, hindi umaabot ng pag-iisip ng tao ang kahalagahan ng pagkakaiba ng espiritu sa ating mga tao. Nakakarinig din po sila ng salita ng Diyos. Kinakailangan po tayo magpatuloy, hindi lamang sa pangangaral bilang nasa katawan naman, kundi pati rin naman sa mga nasa espiritu. Magpangaral tayo ng mabuting balita, sapagkat ang nais po ng Panginoong Diyos, tayong lahat, nasa kamatayan man, kung nasa ilalim ng lupa, nasa kalangitan man, kung nasa ibabaw ng lupa, tayong lahat ay luluhod sa harapan ng ating dakilang Panginoon. At sasambitin natin ang ating dakilang Panginoon sa kaluluwang hati ng Diyos Ama. Kaya po tayong mga tao dito sa ibabaw ng sanglibutan, napapanahon na ang pangangaral ng mabuting balita, huwag lamang nating ituon sa mga tao na mayroong na mga nakikita natin, kundi ikukol din naman natin sa mga kapatid nating nasa espiritu, na sila ay nangangailangan din naman ng aral ng salita ng Diyos, na katulad ng sinasabi ng ating dakilang Panginoon, na hindi sa kulungan ito, sila'y kailangan din ang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging isang kawan. Sa makatuwid, kung tayong mga nasa katawan naman na nakikinig ng salita ng Diyos, kasama na sa kawan, meron pang ibang kawan na walang iba, yung mga nasa espiritu na kinakailangan din maging isang kawan na walang iba, magkakaroon din sila ng isang pasto. Kaya po, sa pangangaral na ito ng mabuting balita, masusupungan natin ang katotohanan na ang buhay pala dito sa ibabaw ng sanglibutan. Marami pa tayong dapat na malaman. Sa panghuling bahagi, dahil dito'y sinisinta ko ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Kaya po, tinanggap niya ng ating dakilang Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buhay, at tinanggap niya muli, at umakyat sa langit, at naupo sa kanan ng Diyos. Kaya alam po ng Panginoon na ang buhay sa ibabaw ng lupa, pagkahiwalay lamang ng kaluluwa sa ating katawang laman. Kaya, pag-ingatan natin yung ikalawang kamatayan, walang iba ang pagkahiwalay natin doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Salamat at isang mapagpalang araw sa bawat isa.